Ayun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW diyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, medyo mababawasan na po yung sama ng loob o yung inis, galit ng mga senador dahil 'di ba sa mga nakaraang araw bago yung matapos yung pagpa-file ng mga certificate of candidacy. Sinasabi ng abogado ni Alice Guo na siya ay may planong tumakbo bilang mayor uli ng Bamban Tarlac kahit na disqualified o sabihin natin kahit na tinanggal na siya bilang mayor. Pero siyempre, lahat naman po yun is appealable pa naman sa korte. So hanggat walang final decision po ang Korte Suprema, is pwede pa nilang i-appeal yun. So dahil sa balita po na ito, mukhang mababawasan na po yung mga nararamdaman ng mga senador, siyempre yung mga mambabatas dahil sila yung nag-imbestiga dito kay Alice Guo na sinasabi nilang hindi daw 'to Pilipino, Chinese spy, tapos eventually, pagdating ng eleksyon, biglang tatakbo. Paano kung biglang manalo? So mababalewala lahat yung kanilang pinaghirapan, lahat ng sabihin natin, lahat ng inakusan nila, lahat yun mananatiling ano yun, hearsay. So lalabas lahat yung puro paninira lang dahil halimbawa biglang nanalo uli si Alice Guo bilang mayor. So paano na? Paano na ibabangon ng mga senador yung kanilang, alam niyo, yung iniingatan nilang kapitapitagan, mga honorable, mga namambabatas, tapos biglang sa isang iglap dahil sa eleksyon, mababaliktad yung sitwasyon. So lalabas na mas kahiya-hiya yung mga senador, yung mga mambabatas dahil kung ano-ano na yung inakusan nila kay Alice Guo, tapos biglang mananalo. So ibig sabihin, hindi naging effective yung kanilang mga ginawang pag-iimbestiga. Kasi hangga't wala kasing ano hatol mula sa korte, yung ginagawa ng mga mambabatas natin, hindi siya final and executory. Kasi yung ginagawa nilang hearing supposedly is in aid of legislation para makagawa sila ng batas. Pero kung titingnan nyo, sa haba-haba nung ginawa nilang investigasyon, paggagawa nila ng hearing, parang wala naman silang nagawang batas para pigilan yung pagtakbo ni Alice Guo kung sakasakaling natuloy kasi dito sa balita na to mukhang umatras si Alice Guo Halimbawa na lang hindi siya umatras, itinuloy niya yung kanyang pagpapail ng certificate of candidacy at pinayagan ng COMELEC. So paano na? So yung in aid of legislation na sinasabi nila na ginagawa ng Kongreso at ng Senado, na parang sa tingin natin until now wala naman silang naipasang resolution man lang para pigilan yung pagtakbo. Hindi man lang nila naisip, no? Hindi nila naisip na pwede pang tumakbo si Alex Guo bilang mayor. Kasi parang sa pakiramdam nila, nagawa na nila yung kanilang dapat gawin na sirain or sabihin natin ibagsak si Alice Guo. Pero ito, lilinawin muna natin wala po tayong, kumbaga, hindi natin pinapanigan si Alice Guo. Ang sa atin lang naman, yung prosesong nangyayari sa Pilipinas na dati-dati kasi ang mga nakikinabang lang yan yung mga malalaking politiko. Yung sabihin natin mga maperang politiko. Sila lang yung talagang nakikinabang before. Pero hindi nila kasi nakita yung ginawa nilang batas na yan. Na posible palang magamit yan ng mga future na politician natin. Na magiging mas mapera pa sa kanila. So hindi nila na-foresight yun. So siguro akala nila na yung ginawa nilang batas before, sila lang yung makikinabang, yung pamilya nila, yung ibang mga angkan nila, yun lang makikinabang. Sa ngayon kasi nagagamit na, hindi lang ng mga baguang politician, pati mga mga ordinaryong Pilipino nagagamit na yung yung
pribilehiyo yung dapat mga mambabatas lang yung dapat kumbaga maka-avail nung pribilehiyo yung ginawa nilang batas. Kaya nga 'di ba kung mapapansin nyo, marami ng mga ex-politician or mga current politician na may mga kinakaharap na kaso na until now nakakatakbo pa rin sa eleksyon. So isa dapat yan sa mga pinagtutuunan ng pansin nitong mga mambabatas natin, lalo na naggawa sila ng in-aid legislation hearing dito kay Alice Guo na hindi man lang sila gumawa ng resolution para ipatanggal yung citizenship ni Alice Guo na Pilipino. Kasi hanggat nandyan yung kanyang Filipino citizenship sa kanyang birth certificate, may karapatan siya na i-exercise yung mga pribilehiyo ng isang Pilipino tulad ng pagtakbo sa eleksyon, 'di ba? So, lahat 'yan pwede niya i-exercise lahat ng pribilehiyo natin bilang Pilipino. Meron din siya kasi sa papel, sa record ng Pilipinas, Pilipino si Alex Guo, 'di ba? So, hangga't nandun sa kanyang birth certificate yung Pilipino, walang pwedeng tanggalan o hindi siya pwedeng tanggalan ng pribilehiyo na pagiging Pilipino, yung pagiging demokrasya natin, yung karapatan niyang tumakbo sa eleksyon, at magsalita ng kanyang freedom expression, speech niya, nandoon. Hindi pwedeng tanggalin yun kasi nasa saligang batas natin yun na lahat ng Pilipino ay may ganung karapatan. Kaya nga, nakakapagtaka dito sa mga ginagawa nilang hearing na to, bakit niwala man lang isa sa kanila na nakaisip na bakit hindi tayo gumawa ng resolution or ng batas. Ngayon pa lang, certified nila as urgent para matanggal yung pagiging Filipino citizen ni Alice Guo. At the same time, lahat ng mga gustong tumakbo sa eleksyon, lahat ng may kaso, kumbaga salain. Although kasi pag may kaso, hanggat kasi hindi pa napapatunayan ng korte yan, hindi hinahatulan ng korte, malaya silang makakatakbo. So, ang makakapag-decide lang kung uupo sila sa pwesto, yung kanilang constituent or yung kanilang mga nasasakupan. 'Di ba? So, dapat doon pa lang sa hinaba-haba nung ginawa nilang investigasyon na yan, sana man lang nag-file na sila ng resolution para tanggalin yung Filipino citizenship ni Alice Guo. So, ito yung pag-uusapan natin dito kasi umatras na po si Alex Guo bilang yung pagtakbo niya. Kumbaga parang kinontra niya rito yung naging statement ng kanyang abogado. Sabi kasi ng abogado, 'di ba, na magpa-file nga si Alice Guo ng pagka-mayor. So, ang magsasubmit is isa sa mga legal counsel ni Alice Guo. So, pero dito sa balita na to, parang tinabla ni Alice Guo yung sinabi ng kanyang abogado. So, yan po yung talagang pag-uusapan natin ngayon. Kaya, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin ito. Lumabas sa pagdinig ng Senado na posibleng China ang nag-organisa ng pagpasok sa politika ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Siniwalat yan ng dating kaselda ng self-confessed Chinese spy na si Yang. Muli na maiginit ni Guo na hindi siya espiya ng China. May unang balita si Mab Gonzalez. Taliwas sa naunang pahayag ng kanyang abogado na naghahanda siyang tumakbo ulit na mayor ng Bamban Tarlac, sabi ni dismissed Mayor Alice Guo sa Senate hearing, hindi siya kakandidato sa election 2025. Haharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin, linisin ko po muna yung sarili ko po, at para maging fair din po para sa mga constituents ko. So yun, nabawasan, kumbaga natanggalan ng tinik itong sila Hontiveros, yung mga ibang senador na kasama dyan sa gumawa ng hearing tungkol dyan kay Alice Guo. So, hindi na sila lalabas na kengkoy. Kasi, ano ba,
nakakatawa lang na pagkatapos nyo siraan kasi ng todo-todo. Kasi kaya ko sinasabing paninira, kasi wala pang desisyon ng korte. Siyempre ito, usaping legal 'to, 'di ba? Although hindi naman tayo abogado, pero yan kasi yung kadalasang naririnig natin, 'di ba, na in presump presumptive innocent until proven guilty, 'di ba? So sa Tagalog, hangga't hindi ka napapatunayan ng kumbaga kung hindi ka pa nahahatulan ng korte, ituturing ka pa ring inosente. So lahat po ng mga kaso is nakasampa pa lang po. So didinggin pa po ng korte 'yan. So wala pa pong final ah, judgment yung korte natin. So lalabas na puro aligasyon pa lang, puro inaakusahan pa lang si Alice Guo. So kahit papaano mare-relieve yung mga mambabatas natin dahil hindi tatakbong mayor si Alice Guo. Kaya nga sabi ko kanina hindi na sila magmumukhang kengkoy kasi kung halimbawa nga 'di ba, ulitin natin ulit, paano kung sabihin natin tumakbo tapos nanalo. So anong gagawin ng mga senador? So magpapail na naman uli sila ng panibagong complaint na i-dismiss uli si Alice Guo. Pero siyempre ilalaban pa rin uli yan ng mga abogado niya. Siyempre kung iba-backtrack natin yung issue na yan, sinasabi nila na maraming pera to si Alex Guo. So, kaya niya magbayad ng mga magagaling na legal counsel, mga abogado. So, ang ending niyan, siyempre tatakbo yung kaso. So, alam naman natin na hindi naman ganun kabilis magbaba ng hatulang korte. So, baka matapos niya pa yung isang term niya or sa dalawang term niya pang lumipas bago siya mahatulan. So, ganun katagal yung magiging panunungkulan pa niya. So, dalawang term, sabihin natin 6 na taon na magiging kengkoy itong mga mambabatas natin na pagkatapos silang siraan, sabihin natin katapos silang i-expose, yun na lang para medyo maging maging balanse. Huwag na yung siraan. Pagkatapos na lang i-expose kuno na etong si Alice Guo ganito, ganyan. So, mababaliwala taga lahat yun. Kasi parang ang mangyayari niyan, kahit yung mga nasasakupan ni Alice Guo sa Bamban Tarlac, pagtatawanan itong mga mambabatas natin. Kasi sila yung mas nakakakilala or sabihin natin sila yung mas sila yung mas nasa sitwasyon na mas nakikilala nila mas nararamdaman nila yung presensya ni Alice Guo diyan. Siyempre, siya yung mayor. Siyempre, kung panonoorin mo kasi sa mga video ni Alice Guo, kumbaga malapit siya sa mga tao kasi bumababa talaga siya sa grounds. Kaya kumbaga meron siyang interaction sa mga nasasakupan niya. So siyempre itong mga tao sa Bamban Tarlac, kumbaga magaan yung loob nila kay Alice Guo. Kesa dito sa mga senador na hindi naman nila nakikita, na hindi nga dumadalo sa lugar nila kasi nga hindi natin alam kung bakit hindi. Pero pagdating ng mga campaign period, 'di ba, nakakababa sila sa kung saang-saang lugar kahit yung mga kasulok-sulukan ng mga iskinita napapasok nila. Pero pag nakaupo na sa pwesto, hindi mo na mahagilap yung mga pagmumukha ng mga yan. Sa TV na lang, sa cellphone, o sa internet na lang natin nakikita yung mga pagmumukha ng mga senador na yan. Kaya nga mas pagtatawanan pa sila nitong mga tao ng mga taga-Bamban kung halimbawa manalo si Alice Guo. Ibig sabihin, hindi, kumbaga parang magkakaroon na kumbaga hindi na 100% yung paniniwala nila doon sa mga sinasabi nitong mga mambabatas natin na si Alice Guo ay isang espiya or what, 'di ba? Yun lang naman yung diyan yung pinaka issue diyan is yung tiwala ng mga tao kay Alex Guo na kumbaga sigurado naman tayo diyan sa Bamban Tarlac, marami diyan ang hindi naniniwala sa mga sinasabi ng mga mambabatas natin. For sure yan, may part diyan na hindi naniniwala. Pero meron pa rin part diyan na
kahit papaano sabihin natin 50-50 na pwedeng naniniwala pero hindi siya kumbinsidong totoo lahat ng sinasabi ng mga mambabatas natin. So, ngayon dahil sa nangyaring 'yan, isipin niyo COMELEC pa yung naggawa ng paraan para harangin o hindi naman harangin, parang gumawa sila ng petition para i-disqualified or tanggalin yung pangalan ni Alice Guo if ever nga na magfa-file siya ng Certificate of Candidacy. So, instead na mga mambabatas natin yung gumawa, 'di ba? Kasi sila gumagawa ng batas kaya nga in aid of legislation yung kanilang ginagawang hearing, eh COMELEC na mismo yung gumawa ng paraan para siguro hindi natin alam kung bakit gano'n eh. Bigla ko lang naisip, bakit kaya hanggang ngayon hindi nila ginagawang gumawa ng batas para alam niyo 'yun, halimbawa kung ganyan medyo mabigat yung mga akusasyon eh, bakit hindi nila gawa ng batas? O i-revise man lang nila yung batas na bigatan yung magiging requirements or totalin tanggalin nila na kumbaga i-disqualify nila sa pagtakbo bilang kung anong position, elected position, di ba? So dapat ganun yung gawin nila. Kaya nga in aid of legislation eh, pero bakit yung COMELEC pa yung kailangan gumawa? Samantalang yung COMELEC susunod lang naman yan kung ano yung nasa batas nila, kung ano yung ibinigay. Kumbaga kasi mga mambabatas pa rin naman nagbibigay ng guidelines, hindi naman yung yung COMELEC. Although minsan may mga binibigay din naman silang mga suggestion, pero upon approval yun, hindi yan automatic na pag sinabi ng COMELEC, oh ito, ganito lang ang requirements. Siyempre, papalag yung mga mambabatas dyan. Kaya kailangan yan, ipapa-approve pa nila sa mga mambabatas. Kaya nga rito, petition lang ang ginawa nila rito. Para, kumbaga, mapagtibay lang yung gustong mangyari ng mga senador, ng mga mambabatas, na pigilan si Alice Guo na makatakbo bilang mayor. Eh, ang tanong dyan, paano yung ibang mga kumakandidatong merong kinakaharap din na kaso? So, anong gagawin ng mga mambabatas natin? So, yun yung isa sa mga malaking problema ng gobyerno natin. Na ang gumawa rin ng problema na yan, ay yung mga mambabatas natin, di ba? Yun lang naman yung pinakaano dyan eh. Kung stricto yung batas natin at pinatutupad ng stricto, di sana wala tayong problemang ganyan or walang problema yung mga mambabatas natin. Pero ang tanong, bakit hindi man lang nila maisip na, alam yun, i-amend yung mga batas para maging applicable na siya sa sitwasyon natin ngayon. Kasi ang nangyayari dyan, parang nabubuhay na lang yung batas natin kung kailan ginawa. So, hindi na siya nakakasabay kung ano yung current situation natin ngayon. So, kumbaga yung batas na ginawa, applicable lang dun kung kailan ginawa yan. Hindi nila na-foresight na pwedeng pagdating ng araw, in the future, pwedeng maabuso niyan ng ibang tao, especially ng mga politiko na nangyayari sa panahon natin ngayon, di ba? So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.